Good morning. Good morning mga idol. Good morning. Ito na naman tayo mga idol. Sana muli nyo ako samahan sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Para may makasama ako sa buong panahon ng ating video. Pero mga idol bago ang lahat, shoutout muna sa inyo dyan. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan isa-isa, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Siyempre, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ang paksa ng ating tatalakayin, mga idol, may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong issue at sa mga napapanood natin sa ating mga kapwa content creator na may kaugnayan sa iba't ibang uri ng kanilang mga kino-content. Paksain muna natin ang maikling paksa yung tungkol sa yung napanood natin doon sa ating kapwa content creator na di umano ay meron silang na-discovering itong kuweba na mula daw di umano sa Bohol hanggang Leyte. Pero mga idol, alam naman natin na ang Bohol at Leyte tawid dagat ang distansya. Ngayon, mga idol, maniniwala ba kayo na yung kuwebang kanilang pinasok at na-discover tagos ng Leyte? Sabihin nun natin may kuweba doon sa Bohol. Kung sa Bohol man sila nagmula. Paano makakatagos ng Leyte ito nang hindi dadaan sa dagat? Di ba? Tama mga idol? Ay kung yung mga subway na nga na ginagawa kapag tawid dagat na ang pupuntahan, pinag-aaralan mo ng maigi kung paano nila mapapatawid sa kabilang island yung subway, lalo't kilometro ang distansya. Alam naman natin mga idol, yung dagat, lalo dinadaanan ng mga barko, malalim yan. Hindi yan basta dagat-dagatan lang na mababaw. Ngayon, sabihin na natin yung lalim ng dagat na tatawirin papuntang Leyte, galing Bohol. Sabihin na lang natin na nasa 300 o 400 meter. Mababaw pa yon. Pero ang dagat, mga idol, ang tubig niyan mabigat. Diba? Dagat yan eh. At yung ilalim niyan buhangin, malambot. Mula doon sa ilalim ng dagat, sa buhangin, kung yung sinasabi nilang tunnel ay tatagos hanggang Leyte, lulubog yun. Bababa yun ng higit pa doon sa ilalim ng dagat. At pagtagos ng Leyte doon, aahon din yun. Ngayon ang tanong, mula doon sa pinakasahig ng dagat, gaano kakapal yung lupa o gaano kalalim yung kanilang ibababa para hindi gumuho yung pinaka-tunnel, hindi pasukin ng tubig. Diba? Dahil malambot ang buhangin. At mabigat ang tubig ng dagat dahil malawak yan eh. Kaya yung napanood natin, hindi ko nga tinapos yung content kasi alam ko kalokohan na lang yun eh. Kalokohan yun eh. Wala pa ako na balitaan na tunnel tumagos ng dagat. Maraming tunnel dito sa atin sa Pilipinas pero hindi tumatagos ng dagat.
Hindi pa nga tumatagos ng dagat, tinutubig na eh. Di ba? May mga tubig na pumapatak galing doon sa itaas ng kuweba. Na yun ang nagiging parang mga rock forming. Lalo patatawid ka ng dagat, ang bigat-bigat ng tubig sa dagat. Posibleng hindi yun gumuho, di ba? At pag lumindol, ganon. Yan naman, napagkukwentuhan lang natin dahil nga doon sa napanood natin. Hindi ko naman binabas yung content nun. Hindi ko sila binabas, hindi ko rin sila kinukontra. Pero, hindi ako naniniwala doon. Dahil, mula nga doon sa sahig ng dagat, lulusong yung kuweba pailalim. Bago makatagos ng dagat yon. Bukod pa roon, sa layo ng tatawirin, wala nang hangin, wala nang oxygen sa ilalim. Paano silang makakahinga doon? Di ba? Pag lumagpas ka ng 1 hanggang 2 kilometro mula sa bunganga ng kuweba, nahirapan ka ng huminga dahil hindi na napapasok ng hangin yun eh. Wala nang oxygen doon. Maliban na may sarili kang dalang oxygen. Pwede. Kaya yun, bagay, kanila yun eh. Content nila yun. Hindi natin pwedeng kontrahin o hindi natin pwedeng ibas. Napagkukwentuhan lang naman natin dahil kasi nga, unbelievable eh. Hindi ka paniwala na yung dagat galing, yung kuweba galing Bohol, tatagos ng dagat. Bundok yung pinuntahan nila, marahil, siyempre, kung nandoon sa iba sa bundok yon, pinasok nila yung kuweba, bago dumating sa may dagat yon, tatawid ng dagat, mahabang distansya rin. Maring abutin din ng kilometro yon bago dumating doon sa dagat para tumagos. Di ba? Tipin mo yung layo ng lalakbayin mo bago ka makarating sa pinaka-dagat. Ang tanong, may oxygen pa ba yun sa ilalim? May hangin pa ba ron? May makakapasok pa kayang hangin sa ganung distansya nun? Lalo na sa ilalim ka na ng dagat. Di ba? Nasa pinaka-ilalim ka. Malalim na yung dagat, bababa pa, lalalim pa yun, ng higit pa. Para wag gumuho. Di ba? Yun mga idol, napagkukwentuhan lang natin kasi nga, napapanood natin eh. Hindi natin sila kinukontra, hindi natin sila binabas. Napagkukwentuhan lang. Kaya ang tanong ko nga, maniniwala ba kayo doon? Subukan nyo panoorin. Ako hindi ko tinapos eh. Hindi ko na tinapos yun. Alam ko naman kasi na talagang hindi mangyayari yun eh. Maaring yun, yung kuweba na yun, nandun lang sa Bohol yun, nagpapaikot-ikot. Pwedeng mangyari yun. May kuweba doon. Pero yung tatagos ng Leyte, at wala pa nakadiscovery nun. Sila lang, kung sakali, sabi nga, first time nila na nadiscovery. Magiging book of record din yun, pagka totoo yun. Di ba? At maraming mga ngas na subukan yun, puntahan. Yun ang susubaybayan natin sa mga susunod pa nilang content kung totoo nga yun. At kung may mga ibang susubok sa lugar na yun, pwede natin paniwalaan na pag meron talagang nakatagos na hanggang Leyte. Ang sabi nga ng mga iba nagko-comment dapat yan meron kayong guide, yung nagga-guide sa mga kuweba. Nakabisado yung kuweba na yan. Hindi mo papasukin mo yung kuweba, first time mo, hindi mo alam kung ano nasa loob nun. Di ba? Pinakamababang uri na ng hayop na masasagupa mo ron, ahas. At saka yung mga scorpio na yan. Di ba? Yung spider na nakakalason, mga may laso na gagamba. Peligro, di ba?
Napaka-peligro. Ay, yung kuweba na nga na well known, na lagi nang pinapasok ng tao, may peligro pa. At may mga rules and regulation bago ka makapasok doon. Alam naman natin yung mga kino-content ng ating mga content creator na yung mga kuweba na pinapasok nila, di ba? Meron silang mga guide. At sa bungad pa lang ng kuweba, kapag naging tourist spot, yung kuweba na yan, sa bungad pa lang meron na silang mga babala. May mga signage na sila na dapat mong sundin. May rules. At the same time, i-briefing muna kayo bago kayo sasamahan nung cave na guidance nyo. Ayun, first time. Di ba? Believe it or not. Yan, sana nga, kung totoo yan, madiscover. At hindi yan malilihim sa Jessica Soho o kaya kay Cara David. Gagawa niya ng tinatawag na kwento at detalyado. At hindi pwedeng hindi yan matuklasan ng ating mga matitinding mga Kaya nga sana, kung totoo yan, madiscover yan ng ating mga scientist dito, yung mga dumidiscover ng mga lugar. Di ba? Pero tingnan natin, may kasunod pa raw yung video na yun. Yun. Yan ang naging topic natin ngayon, paksa ng ating usapan, dahil nga, para malaman din ng iba natin mga kababayan na meron palang kuweba sa Bohol, tatagos ng Leyte. At sana yan, kung may makakapanood ng video kong ito, diskubrihin nila yon. Alamin nila kung totoo yun. Dahil ako, kahit di ko pa nararating yung lugar na yan, hindi ako naniniwala. Kasi imagine na lang tatagos yan sa Bohol. Galing Bohol, tatagos ng Leyte. Dadaan yan sa ilalim ng dagat. Buti kung kagaya sa Japan, lalagyan ng parang cube, yung ilalim ng dagat. Kagaya nung ginawa doon sa yung bullet train, di ba? Tumagos ng dagat yun, papunta sa kabilang meron silang cube. Doon dumaan. Pero yung walang ganon, delikado yun. At kung halimbawa, kung totoong umilalim sa dagat yung kuweba, patagos ng Leyte, may panganib. Alam mo kung bakit? Pag gumuho yun, patay kayo lahat doon. Papasukin ng tubig yun papasukin ng tubig yun. Yung volume ng tubig doon sa dagat, pag tinagos, papasok lahat yun doon. Mapupuno yun. Anong mangyayari sa inyo kung sakali? Di ba? May panganib. Kaya yun, dapat yun, meron silang mga guide na eksperto sa mga ganyang kuweba-kuweba. Hindi yung basta ka nalang papasok dyan nang wala ka man lang kaalam-alam, kagaya nga sabi, first time daw nila. At ngayon lang daw, na-discover yun. Sana ma-discover ng ating mga matitinding mga taga-social media. Kagaya nila Cara David. Jessica Soho at iba pa. Di ba? Hindi yan may lilihim sa kanila kung yan totoo. At sana, madiscover nga nila. Kung mapapanood nila yung video na yon, maaaring pag-aralan nila at subukan nilang puntahan. Di ba? Tiyak yan, may makaka-discover niya. Kung yung mga makakapanood ng video na yan, tulad ako, napanood ko yung video. Kung mapapanood ng Jessica Soho yun, o kaya yung mga aliporis ni Jessica Soho, pwedeng kay Jessica Soho yun. Yung mga aliporis ni Cara David na nakakapanood nun. Pwede yun. Sasadyain talaga yun. Dahil yan, sila may mga budget tungkol sa mga ganyan para puntahan yung lugar kung totoo nga yan. Di ba? Kaya yun, hindi ko naman binabas kung sino man yung content na yun. Mga bro, hindi ko kayo binabas. Hindi ko kayo kinokontra. Yung akin lang, sa pantaha ko lang yun dahil sa akin lang yun. Dahil imposible kuweba tatagos sa ilalim ng dagat, pupunta sa kabilang island. Parang ngayon nga lang yun. Ngayon ko lang din narinig yung ganun. Mga subway na nga, nakakapanood tayo ng mga subway na tumatagos sa ilalim ng dagat, di ba?
Pero yun, makina ang bumutas noon, talagang kung gaano kalalim yung dagat, mas lalalim pa sila ng ganun doble sa lalim ng dagat na yun para matagos nila yung subway. Kasi mabigat ang tubig ng dagat. Oo, yung volume nun, bigat nun. At pag lumindol, nandun ang peligro nun pag lumindol siyempre kakalog yung tubig. Oo. Malambot ang yung sahig ng dagat, malambot yan, buhangin yan Diba? Ibalik kung talagang bundok, lumindol man yan, may babagsak-bagsak lang na ilang piraso mga debris dyan, galing doon sa ibabaw nung kuweba, pero hindi guguhod basta-basta. Okay na. Salamat na marami sa may kisandalin itong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section at kung may mga comment kayo. At sana ito, madiscover nga ng ating mga matitinding taga social media at mga iba pang mga dumidiscover ng ganyang mga bagay. Paano? Ito pong muli yung lingkod, si Boyet. Pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!